At nagbabalik ang Doctors on TV. Mga kasambahay, we're talking about diabetes mellitus this morning. With us, the immediate past president of Diabetes Philippines, Dr. Richard Elwin Fernando. Dok, nabanggit nyo kanina sa diabetes, naiiwan sa dugo yung asukal. Tumataas tuloy ang antas ng asukal sa dugo. Pwede siya mag-cause ng complications, sinisira ng asukal na ito, yung mga iba-ibang organs natin. Paano na malalaman, Dok, pag may diabetes kayo? Yung diagnosis ng diabetes, nakadepende sa blood sugar. Blood sugar. Hindi urine sugar, ha? Hindi ka kung anong asukal. Sa blood sugar, nakadepende ang diagnosis. Pag nagpa-test kayo ng blood sugar at ang blood sugar na resulta, pag hindi pa kayo kumakain sa umaga, tawag natin dyan, fasting, more than 125, dyan na nagsisimula ng diagnosis ng diabetes. Sinisigurado namin yan. Kuminsan, inuulit pa namin ng isang after 1 or 2 weeks para masigurado lang na meron nga diabetes. Kasi pag kami diabetes na, for life na yan ang diagnosis Kaya kailangan sigurado ang doktor. Alam namin ko ulit yan na more than 125 fasting. na fasting blood sugar, diabetes na. Yes. Pero pagka yung mga individuals, may nararamdaman na ihi ng ihi, inom ng inom, pumapayat. Yan ang tatlong cardinal symptoms ng diabetes Inom ng inom, ihi ng ihi at pumapayat. Pwede ka nang hindi makakuha ng fasting. Yun na yun. Pakuha ka na lang ng blood sugar, random blood sugar. Kahit random na lang. Teka, hindi yung yun na yun sa symptoms, ha? Kailangan may blood sugar pa rin. Pero pag may nararamdaman yung pasyente ng tatlong yun, inom ng inom, ihi ng ihi at pumapayat, huwag mo na pahirapan yung pasyente, gugutumin mo pa. Kunan mo na lang siya na random blood sugar. Kunan mo na ng non-fasting. Gusto nyo non-fasting na tawag? Random blood sugar. Blood sugar pa rin. At pagka more than 200 yan, diabetes na yun. More than 200. So, sintomas or random blood sugar na more than 200, diabetic na rin. Diabetes na yan. Sigurado na. Dapat itanong nyo rin kung anong yung normal. Ano normal? Yung normal na fasting, dapat less than 100. Okay. Yung pagka kumain na, yung random, dapat less than 140. Okay. Yun ang normal. At merong in-between. Okay. Yung in-between, ang tawag doon ay pre-diabetes. Alright. Yung maraming in-between. Pre-diabetes. So, sabi nyo kanina, normal sa fasting less than 100. Ang diabetes, more than 125. So, pag 100 to 125, pre-diabetes. Pre-diabetes ka na. Yan yung sinasabi nito kanina na, uy, hindi nyo alam sa 10% na yan. Hindi nila alam na meron silang diabetes. So, dun sila, Doc, nagbibilong sa pre-diabetes. Iba pa yun. Iba pa yun. Iba pa. Yung 10% na may diabetes, siguro mo 10 million na may diabetes, matataas na yung mga blood sugar niyan. Kalahati sa kanila, hindi nila alam na may diabetes sila. Yung pre-diabetes, yung ang blood sugar ay hindi na normal, pero hindi pa diabetes. Ang tansya mayroong mga 20 to 30 million yata na Pilipino na mayroong pre-diabetes. Ang dami pala. Kasi lagi nila nirarason. Marami yan. Madalas ko narinig, gumagaling naman kasi ang sugat ko, kaya wala akong diabetes. Yun yan. At saka hindi naman nilalanggam yung ihi ko. So, malala na kasi kapag gano'n. So, yun ang dapat nilang So, nabanggit ni Sir kanina yung mga cardinal symptoms of diabetes. Palaihi, palainom, nangangayayat. Pero does it mean pag wala kang sintomas, Doc, wala kang diabetes? Hindi. Yung symptoms na yan, dumarating kadalasan pag super taas na ang blood sugar. Okay. Pag ang blood sugar ay hindi pa gaano tumataas, walang nararamdaman Okay. Walang nararamdaman. So, yan, napaka-importante talaga Kasi ibang pasyente talaga in denial Minsan kahit nandiyan na yung blood test, dahil wala silang naramdaman, ayaw nilang maniwala sa doktor na may diabetes sila. Tsaka very alarming ang 20 to 30 million. Correct. Very alarming. 20 to 30 million na may pre-diabetes. 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 Paano malalaman kung may pre-diabetes o wala? Meron silang isang test na murang-mura lang para malaman kung sino may pre-diabetes. Hindi siya perfect, pero napaka-accurate. Gauge, Ang gagamitin mo lang, tape measure. Okay. Yung tape measure, ano ba Tagalog tape measure? Medida. 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 ₱5 lang po ang medida. Doc, Doon sa paano bookstore. ginagawa? Yung medida. Hindi nag-expire. Hindi nag-iiba. Murang-mura lang. Pwede mong gamitin uli. Reusable. Sige nga, Doc, paano? Pag ang babae, more than 80 centimeters ang waistline. Hindi buntis Pagka buntis, allowed lumaki yan. Pero Exempted ang buntis. pagka hindi buntis at more than
80 centimeters o kaya 31 and a half inches ang waistline, Okay. 95% of the time, meron na silang tinatawag na pre-diabetes or insulin resistance. Malayo Alright. kami. Yeah, Malayo. Kung wala sa inyo din. Sa lalaki naman, 90 centimeters o kaya 35 and a half inches. Dok, saan Okay. to sa navel? Yes, yung Sa totoong navel. bewang. Malapit sa Ah, navel. malapit lang sa Yung navel. navel daw kasi gumagalaw eh. Kaya hindi magandang landmark ang navel. Ang magandang landmark, yung buto dito sa tagiliran. Okay. Sa gitna ng buto ng balakang at saka buto ng tadyang sa Ng ibaba. ribs. Ng Okay. ribs. Oo. Sa gitna niyan, yan ang waistline. So, makakapayan. Kahit ano pang sabihin, makakapayan buto niyan, di ba? Yes. Kakapa. Pwede kayong umakyat ng 1 or 1 inch pataas, 1 inch pababa, hindi na siguro significant yung pagkakaiba nun. Oo. Few Pwede bang huminga centimeter. malalim? Habang sinusukatan? Madaya yun. That's cheating! Sa totoo lang, pagka sinusukat niyo yung waistline, hawakan niyo maigit, magintay kayo ng mga 1 or 2 minutes eh. Kasi Bago hihinga i-release. yan eh. Hihinga yan. Hindi Sigurado. pwede hihinga. Kunin pa yung pinakamalaki. So yung pinakamalaki. Yes. So again, sa babae, more than 80 centimeters 80 or centimeters. 31 and a half inches. 31 and a half Sa inches. lalaki, more than 90 centimeters Or or more than 35 and a half I like inches. that tests. Same ba yan sa binibili mong pantalon? Pag bumibili ako ng size 30, yan din ba yun? No? Dapat ano, kung Dapat. accurate yung mga size ng mga pantalon, Oo, dapat oo. kung ilang inches sinabi niya, yun ang waistline mo dapat. Kaya lang yung mga Oo. Japanese ngayon, binababa nila yung sizing. Na kahit na 24 ka, double ka nila, double small. Oh. Oo, may fashion ganyan ngayon. Para Nako. feeling mo, sexy Payat ka pa ka. rin. Masikip naman. May ganyan, Dok. Ay, makikinig ako sa inyo. Linya mo yan. Fashion. hindi ko alam yung ginagawa nila. Pinakamaganda, Doc JM, siguro, yung medida. Okay. Oo, tama si Doc. So, no, kanina nabanggit nyo, healthy eating, yung healthy, pati yung exercise, Exercise, stress, iwas sa stress, stress management, pati na rin sa and taking medication, Medication. regular, and regular visits to your doctor. Yes. So, paano ba natin i-advise yung mga patients paano kumain? Ano kumain? Ano ba tinuro sa Biblia? Di ba sabi sa Biblia, ang magdagdadasal tayo, Panginoon, bigyan niyo kami sa pagkain sa araw-araw, hindi sa linggo-linggo. Yun lang tama sa araw na yun, yun ang kakainin natin. Kung ano yung kailangan natin, yun ang kakainin. So, Huwag sobra. Portioning talaga, no? Yes. Para maging mas practical, ang tinuturo ngayon namin pagka nagutom ka, dapat kumain ka. Yan ang sign sa'yo ng Panginoon na kailangan mo ng pagkain, kumain ka. Pag nawala yung gutom, tumigil ka na. Tama. Huwag yung tuloy-tuloy. Kasi pag nabusog ka, sobra na. Okay. Oo. So, yan ang That's trigger true. para tumigil Yes. sa ano. Pag walang diabetes, kahit na ano, pwede mo kainin, kahit kayang i-metabolize ng katawan eh. Pero yung dami, yun ang importante. Okay. Pagka sumusobra doon sa kinakain na dapat natin kainin sa araw-araw, unti-unti yan. Maniwala ba kayo nung kinasal ako ay 108 pounds lang. Ngayon, Wow. 108 pa rin? Hindi. Ha? 125 na ako ngayon eh. That is after 25 years. Kita nyo? Little by little. Oh. Nagiging. Pero Doc, you look awesome. Oo Hindi nga. pa rin kayo. Si JM, Hindi ganun kasi- din. Si Doc JM. Maliit pa rin eh. At least, no, natutuhan kong mag-exercise saka kumain ng tama after so many years. Kasi after 20 years, nung nag-gain ako, I had to lose something like 15 pounds, 20 pounds din. Okay. Kasi magigain ka talaga. Yes, Hindi oo. maiiwasan. Paano pag exercise naman, Doc? How do you advise your patients to exercise? Yung tamang exercise, yung naramdaman nyo na kayo ay napagod o humingal. Hindi Nag-sweat. gumalaw lang. Kahit hindi pawisan. Kung aircon, hindi ka papawisan eh. Pero mararamdaman nyo na kayo ay humingal, hinabon mo yung hininga mo, Pwede napagod na. ka ng konti, at i-maintain mo yan ng mga 20, 25, o 30 minutes. Every day. Every day, no? Ideally, every day. Kundi Okay. every day, kahit na every other day, pwede na. Alam mo, may share ako, Doc, ha? Napansin ko, yung mga tao na naglalakad papuntang trabaho, dalo lang pamasahe, sila yung parang hindi nagda-diabetes, no? Lakad lang ng lakad yun, everyday. Tinanong, may isang staff kami na at the age of 60, talagang fit na fit siya. Oh, tama yan. Kulang daw siya, marami siyang inaalagaan, may mga in-adopt siya ng mga bata, namatayan ng brother. So yung mga anak, naibigay sa kanya. Ngayon, medyo hirap siya sa finances. Everyday, naglalakad. Very 1 good hour. story. 1 hour. Very nice story. Very May fit to. May isa pang story eh. Kambal.
kambal. Parehong genes niyan. Parehong genes. Yes, oo. Yung isa, naging businesswoman. Oras. Naging general manager, busy sa nagkaroon ng diabetes. At the age of 60, may amputation na siya, nagdadialysis na siya at 65. Samantalang yung isa, na-maintain yung kanyang trabaho na piano teacher. Okay. At the age of 85, nagpa-piano pa rin siya. Beautiful. Wala pa rin siyang diabetes. Beautiful. Wow. Ako may isa pa akong kwento dyan. Marami kang kwento, I'm Kinumpare yung mga sa UK, yung mga bus drivers tsaka yung mga konduktor. Siyempre yung bus driver nakaupo lang, yung konduktor naglalakad. oo. Mas mahaba ang buhay ng Konduktor konduktor. kaysa bus driver. Mas konti ang chance na magka-heart disease. Dahil lang sa difference na yun, isa naglalakad, yung isa nakaupo lang buong araw. Gusto mo gumawa ng study, kino-compare yung doktor tsaka nurse? Pwede. Dapat gawin natin yan, Do. Alam ko na yata yan. Ay. Mahaba ang buhay ng nurses at ng doctors. Ayoko. Kasi ang nurses umaalis, hindi natin matatapos yung pag-aaral. Oo nga eh. Hindi tumatagal sa Pilipinas. So mga kasambahay, para 2 birds in 1 stone, yung exercise nyo, you have to do it something that you love para iwas stress din, di ba? Kailangan movement. Our body is made to move. So we have to move. So ayan, ang dami natin natutunan ngayon. Pero magpapatuloy po tayo ulit. Pero panuorin muna natin si Miss Doc Yas tungkol sa Naturally Yours, kung paano maiiwasan naturally ang diabetes.